Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Panukalang batas para sa mas mabilis at flexible registration ng mga ambulant vendor, suportado ng mga ahensya ng pamahalaan. House Speaker Faustino D. III isinusulong sa Kamara ang pagsama ng digital literacy sa basic education. Liquefied petroleum gas facility sa Iloilo inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng enerhiya sa Western Visayas. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Suportado ng mga ahensya ng pamahalaan na gawing mas simple at flexible ang pagpaparehistro ng mga informal ambulant vendors or mga nagtitindang walang permanenteng pwesto. Layunin nito na maisama sila sa formal na ekonomiya ng bansa nang hindi na isasakripisyo ang kaligtasan ng mga consumer, kalinisan at kaayusan sa publiko. Tinalakay ngayong araw ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang Senate Bill 1099 at 1221 na naglalayong magtatag ng Magna Carta for Informal Ambulant Vendors. Inihain ni Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Camille Villar nais ng panukala na protektahan ang karapatan at seguridad ng mga ambulant vendor sa hanap buhay, makataong kondisyon sa trabaho, social protection at access sa hustisya. Ayon sa Department of Labor and Employment, makakatulong ang registration upang maging lehitimo ang kabuhayan ng mga vendor at mabigyan sila ng access sa mga programa at tulong ng pamahalaan. Ngunit iginiit ng ahensya na hindi dapat maging pabigat ang proseso para sa mga vendor. Nagpakita rin ng suporta ang Department of Trade and Industry sa panukala at sinabing dapat tulungan ang mga vendor na makasunod sa mga pamantayan sa kalinisan at kaligtasan ng produkto, maging ang pagkakaroon ng mga pagsasanay hinggil sa kanilang hanap buhay. Samantala, binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development na dapat mapabilang ang mga vendor sa mga social safety net, serbisyong pangkalusugan at mga angkop na lugar para sa pagtitinda. Isinusulong ni House Speaker Faustino Boji D. III sa Kamara ang digital literacy bilang mandatory na bahagi ng basic education. Kaugnay ito ng ginanap na Technical Working Group meeting ng House Committee on the Welfare of Children ngayong Huwebes. Tinalakay ng grupo na pinumumunuan ni Pasig City Representative Roman Romulo ang mga panukalang batas ukol sa kaligtasan ng mga bata online. Kabilang dito ang House Bill 9965 na akda ni D at Majority Leader Sandro Marcos na nagbabawal sa mga batang wala pang 13 taong gulang na gumamit ng social media. Nagpapahintulot naman ang batas sa mga edad 13 hanggang 18 na mag-access ng mga platform basta may pagpayag at pagbabantay ng mga magulang. Sa ilalim ng House Bill 9965, isasama ng Department of Information and Communications Technology or DICT at Department of Education ang digital literacy sa K-12 curriculum. Tuturuan nito ang mga estudyante kung paano suriin ang mga impormasyon online, maipagtanggol ang sarili laban sa cyberbullying at maging responsableng digital citizen. Aatasan din ang DICT na magsagawa ng periodic training para sa mga guro at awareness seminars para sa mga magulang at mga batang wala pang 18 taong gulang. Iginiit naman ni D na ang layunin ng panukala ay hindi ilayo ang mga bata sa teknolohiya, kundi tiyaking hindi sila magiging biktima nito. Inaasahang palalakasin ng bagong liquefied petroleum gas or LPG facility sa Leganes, Iloilo ang seguridad at supply ng enerhiya sa Western Visayas. Sa pangunguna ni Energy Secretary Sharon Garin sa inaugurasyon ng pasilidad sa Barangay Bigke noong Miyerkules,
Inilarawan niya ito bilang isang mahalagang tagumpay sa rehiyon. Ayon kay Garin, binibigyang prioridad ng Department of Energy ang pagbuo ng mas matatag na supply chain ng enerhiya na may kakayahang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamimiling Pilipino. Itinayo sa isang 5.4-hectare coastal site, ang Isla Leganes plant ay may kakayahang mag-imbak ng 1,400 metric tons na LPG. Meron itong isang truck filling gantry, LPG cylinder filling carousel, truck weighbridge at firefighting and safety systems. May kapasidad itong mag-supply sa nasa 125,000 na kabahayan at maaari pang dagdagan ng mga tangke sakaling tumaas ang energy demand. Sa balitang pangkalakalan, naglabas ang Bureau of Internal Revenue or BIR ng isang memorandum circular upang gabayan ang mga taxpayer tungkol sa mga proseso ng ONET o One-Time Transaction Computation Sheet at Electronic Certificate Authorizing Registration or ECAR para sa mga transaksyon sa ari-arian. Base sa Memorandum Circular No. 75-2026, pinagsama-sama ng ahensya ang mahalagang polisiya at proseso ng ONET transactions. Kabilang dito ang naaayon na uri ng buwis, filing at payment procedures, mga kinakailangan dokumento, processing offices at iba pang usapin sa paglipat ng ari-arian, shares of stock, mga donasyon at estates. Nilinaw din ng memorandum ang mga dokumentong kakailanganin sa pag-issue, pagpapalit at visa ng ECAR, maging ang implementasyon ng mga umiiral na regulasyon sa buwis sa iba't ibang uri ng transaksyon. Ayon sa BIR, layunin nilang magbigay ng mas malinaw na gabay sa mga taxpayer, tiyakin ang pare-parehong pagpapatupad ng mga polisiya at mapabilis at mas epektibo ang application sa ONET at ECAR. Samantala, magtutulungan ang Bureau of Customs at Armed Forces of the Philippines para palakasin ang kampanya kontra smuggling at ang seguridad sa mga hangganan ng bansa. Formal na pinagtibay ito ng pinirmahang Memorandum of Understanding nila Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at AFP Chief Romeo Browner Jr. nito lang Miyerkules. Sakop ng kasunduan ng pagpapalitan ng impormasyon, capacity building, operational support at legal cooperation sa customs enforcement, national security at proteksyon sa kita ng gobyerno. Mananatili ang customs bilang pangunahing autoridad habang magiging support agency nito ang AFP. Bubuo rin ang dalawang ahensya ng Joint Coordination Committee na mangangasiwa sa implementasyon ng kasunduan at magtatatag ng ligtas na paraan ng koordinasyon. Parte ang partnership ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang border security, wakasan ang smuggling at protektahan ang seguridad at ekonomiya ng bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.